Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng thematic sermon of the Bible, pero sa umagang ito, sa gabing ito ay meron po tayong special sermon na dadalhin. Ayan po ay ang araw ng mga banal o tinatawag nating All Saints Day o araw ng mga kaluluwa na tinagurian dito sa Pilipinas. Okay? So, ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 1 hanggang 2. So, kung kayo po ay may tanga ng mga Biblia, ay samahan po ninyo ko sa pagbasa ng banal na kasulatan dito po sa Hebreo, chapter 12, verse 1 and 2. Okay? So, ito po ang sinasaad ng banal na kasulatan. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan ating sinalihan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagpalain nawa ang pagkabasa sa Kanyang mga salita ngayong umaga o ngayong gabi ng ating pong pananambahan. At bago nating ipaliwanag ang sinasaad ng talatang ito kaugnay sa pagdiriwang ng All Saints Days o ang araw ng mga kaluluwa, ay dumulog po tayo sa panalangin. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, ang iyong pong patnubay, ang iyong pong pagsama sa amin sa gabing ito na ang salita mo ay aming mapakinggan. Dalangin po namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang patuloy na magpaunawa sa amin ng iyong mensahe na dadalhin sa amin. Niling po namin to, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Alright? So, sa ating pong pagdiriwang ng araw ng mga banal, o yung kanilang buhay, alaala, yung kanilang buhay at alaala at pag-asa. So, ito po yung ating sinasariwa. Ano po? At ito po ay taliwas sa pagdiriwang ng iba pong mga nagdiriwang ng November 1. At ito ay nagkaroon po ng maling perception at celebration. Ano po? Yung iba ay nasa sementeryo para mag-inuman, yung iba ay nasa sementeryo para doong makisama sa pamilya, which is good. Ano po? Pero alamin po natin yung tunay na dahilan sapagkat meron pong kasaysayan ang pagdiriwang ng All Saints Day. At ito po yung maikling kasaysayan. Ano po? Ang araw po ng mga banal na pinagdiriwang tuwing November 1 ay pista ng pananampalataya upang parangalan ang lahat ng mga banal, kilala man o hindi, na namuhay ng tapat sa Diyos at ngayoy kasama niya sa kaluwalhatian. Noong unang mga siglo, ginugunita ng mga Kristiyano ang mga martir na nag-alay ng buhay alang-alang kay Kristo. Pagsapit ng ika-4 na siglo, pinalawak po ang pagdiriwang upang isama ang lahat ng mga banal noong 610 AD. Itinalaga ni Pope Boniface IV o Papa Bonifacio pang-4 ang Pantheon sa Roma bilang simbahan para sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga banal. Sa ika-9 na siglo ay itinakda ni Papa Gregorio IV ang November 1 bilang opisyal na kapistahan.
Ang pagdiriwang po na ito ay paalala ng pakikisama ng mga banal, o tawag po natin dito ay Communion of Saints, at ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa Pilipinas, ito po ay naging tradisyon ng pamilyang Kristiyano. Pagdalaw sa simenteryo, pag-alay ng kandila at bulaklak, at pananalangin para sa mga yumao. Bagamat may halong kaugaliang kultural, nananatili ang diwang Kristiyano. Ang kamatayan ay hindi wakas, kundi simula ng walang hanggang buhay kay Kristo. So sa kabuuan po ng kasaysayan, ang araw po ng mga banal ay araw ng pasasalamat, paggunita at pag-asa. Isang pagpupugay sa mga banal na nagtagumpay sa pananampalataya at paanyaya sa atin na mamuhay din sa kabanalan. So ngayon ay ika-25 2025 na po tayo ngayon, 20th century po tayo po. At patuloy pa rin pinagdiriwang ang All Saints Day. Pero ito po ay may mga tinatawag nating yung tinatawag na evolution ng celebration. Yung iba ay parang sa Pasko, no, nangangaruling, may tinatawag silang trick or treat. Ayan. Pag nagpili ka ng treat, ay parang magbibigay ka yata ng regalo, no? Pagka trick naman, so gagawa sila ng isang tanong at dapat masagot mo yon. Pag hindi, treat na lang, bibigay ka. So, sa kabuuan ay nag-i-evolve po ang celebration nito. At sa ating kapanahunan ay merong itong tunay na diwa na dapat nating malaman kung bakit tayo po nagdiriwang ng All Saints Day. Ang tawag ng iba ay All Souls Day. Ano po? Alright? So ngayon, ay ano po ba talaga ang ibig sabihin ng araw ng mga banal? Kung nakita po nyo kanina yung ating headings, naka-column doon ay ang banal, ang buhay, alaala at pag-asa. So yan po yung ating sinasariwa kapag dumadating po ang November 1. Kaya lang, sa ibang konteksto ay nag-i-evolve sa iba-ibang uri ng celebration. Pero meron po tayong tatlong bagay na dadalhin ngayong gabi upang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng araw ng mga banal. Okay? Now, ano po ba ang araw ng mga banal? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Number 1, yan po yung buhay ng mga banal. Halimbawa po ay ng kanilang pananampalataya. Right? So ito po yung ating inaalala, yung kanilang buhay ng pananampalataya. Alright? So ang araw po ng mga banal ay hindi lamang araw ng paggunita sa mga yumaong sa mahal sa buhay, kundi higit sa lahat, isang paalala ng mga taong namuhay ng may pananampalataya sa Diyos. Tulad ng mga saksi, sang-ayon po doon sa ating binasa sa Hebrew chapter 11, ang kanilang buhay ay nagpatunay na ang tunay na kabanalan ay hindi sa anyo o sa titulo, kundi sa matapat na pagsunod kay Kristo. Okay? So, meron po tayong biblical na batayan pagdating po sa paksang ito, ano po, nating nabanggit yung kanilang halimbawa. Sa Hebrew chapter 11, verse 1 and 2, ang sinasabi po dyan ay ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan, kaugnay ng mga bagay na hindi nakikita. So, meron tayong expectation, mga bagay hindi natin nakikita. Alright? At yan ay walang iba kundi ang buhay sa kabilang buhay. And then sa Matthew chapter 5 verse 16,
Ang sabi diyan ay lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama sa langit. Sa kultural na paglalapat po nito, sa kulturang Pilipino, ay hinahangaan natin ang mga bayani, matatanda, at mga magulang sa pananampalataya. Tinatawag po nating fathers. Sa tuwing araw ng mga banal, aalalahanin natin na ang pagiging banal ay hindi para sa iilan lamang. Ito po ay paanyaya sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Alright? Una, ay yung pong kabanalan ay pamumuhay ng tapat sa Diyos. So ito po yung inaalala natin sa mga yumao. Ano po? Yung kanilang pamumuhay ng nagtapat sa Diyos habang sila'y nabubuhay pa. So we remember yung kanilang mga ginawa. And then, ang mga banal ay mga saksi ng pananampalataya. So, kung babasahin po natin yung aklat ng Hebreo, ay nabanggit doon yung mga bayani ng pananampalataya. At yan po ay babalik po tayo mula doon sa Old Testament, sa New Testament, and then sa history ng simbahan mula po ng 1st century hanggang 21st century. Makita po natin yung mga mananampalataya na nabuhay ng tapat, naglingkod sa Diyos, nangaral ng salita ng Diyos, at ipinamuhay nila kung ano ang tunay na pananampalataya na may pagsunod sa Diyos. Alright? At nabanggit natin na hindi tuloy ang kabanalan. Ano po? Kaya yung pong mga pinangalanan ng mga reverend o mga monsignor o bishop o anumang titulo ay hindi po yan na di-describe ng kabanalan. Ano po? Ang kabanalan ay nilalarawan po sa pagsunod kay Kristo. Katulad ng ating nabanggit dun sa Hebreo chapter 1 and 2, and then dun sa Matthew 5:16. Kaya po yung kabanalan ay hindi katayuan, kundi pamumuhay na araw-araw ay nakatuon sa Diyos. Kaya itong mga namatay na to, na mga yumao, na mga kilala natin, na mga sumunod kay Kristo, inaalala po natin yung kanilang katapatan sa Diyos. Alright? Yung kanilang pamumuhay na mayroong kabanalan. So, yun po ang nakapaloob sa ano ba yung araw ng mga banal. Dahil sa panahon natin ngayon ay misinterpreted ang pag-unawa sa All Saints Day. Sa kanila ay family gathering, sa kanila ay pag-aalay ng bulaklak, pag-aalay ng kandila, which is forfeited the purpose. At siguro, titingnan natin ano po, the motive of celebration. Pero ang totoo, ang ating inaalala dito sa mga yumao natin ay yung kanilang pamumuhay ng tapat sa Diyos. At naroon yung kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Okay? So, yan po yung number 1 natin na binigyan natin ng kahulugan kung ano ba ang araw ng mga banal. Kaya hindi po tayo dapat magkaroon ng misinterpretation pagdating po sa bagay na ito. Okay? At nabanggit natin yung quotation, ang kabanalan ay hindi yung kanilang posisyon o katayuan, kundi pamumuhay na araw-araw na nakatuon sa Diyos. Yan po yung tinatawag nating mga napapaligiran tayo ng mga saksi. Ito po yung mga yumao na. Don't you know na ito pong mga yumao na, okay, na nagmamasid sa atin, nanunood sa ating pamumuhay kung tayo ay sumusunod dun sa kanilang mga apak, buhay ng pananampalataya. Okay? Ngayon, kung magtatanong kayo, ay paano po yung mga nasa impyerno? Meron pong pagitan talaga makahiwalay. Meron pong nasa langit at merong nasa impyerno. Ang concern ngayon
ng natin ay hindi yung mga patay na, no? Kundi mga buhay na sila ay makakilala sa Diyos sapagkat yun ang kailangan. Dahil yung buhay nila dito sa mundo, pag natapos na, huhukuman na sila ng Diyos. Langit o impyerno lang naman ang pupuntahan ng isang kaluluwa. Kung yan ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, sa langit siya pupunta. Pero kung hindi, dun siya sa impyerno. At malinaw ang banal na kasulatan pagdating sa paksa na iyan, patungkol sa hinaharap. Okay? Ikalawa, ano ba ang ibig sabihin ng banal na araw? Ano po? O araw ng mga banal. Ikalawa, ito po ay alaala ng mga banal. Ito po ang tawag dito ay yung tinatawag na pagsasalin ng pananampalataya o passing the faith forward. Kumbaga, they pass the baton doon sa mga next generation. Katulad natin ngayon, we continue preaching the gospel. Patuloy tayong nangangaral ng mabuting balita, online or offline, face-to-face, na paraan. Yan po ay pagpapasa ng pananampalataya. Okay? And that is a memory of the saints. So kung hindi sila nangaral sa atin ngayon, ay wala tayong susundan. Kaya inaalala po natin itong mga banal, itong mga hinirang, itong mga pinili ng Diyos. Okay? Ito po yung pag-alala sa mga banal. Ito po ay hindi lamang pag-iyak, ano po, o pag-alay ng bulaklak, kundi pag-alala kung paano nila ipinasa ang apoy ng pananampalataya. Sa ating mga ninuno, nakaugat ang ating pananampalataya. Sa mga magulang, pastor, guro, at ang mga kapatid na naglingkod ng tapat. Okay? Mga kapatid at mga kaibigan. Ang una dito ay yung paggunita ay pagpapatuloy ng kanilang pananampalataya. So, tayo ay nananatili dun sa tamang pananampalataya. Yung pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Alright? Kasi natanggap natin yan at ngayon itinutuloy lang natin. Ang ginugunita natin ay yung ginawa nila na ipinasa naman sa atin. Na yung ating pananampalataya ay ipasa naman natin sa susunod na henerasyon. Okay? Ikalawa, nabanggit natin yung mula sa mga magulang, guro at ninuno. Ipasa ang apoy ng pananampalataya. So, yung pagpapasa ng pananampalataya na yan ay sa pamamagitan pangangaral nga ng mabuting balita. Pagtuturo patungkol sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagdurusa. At upang ipaalala sa kanila na mayroong tumubos sa ating mga kasalanan. Okay. So kaya po yung pag-alala natin ng mga banal itong November 1, ano po, nilagyan ng petsa. Hindi lamang po pag-iyak, kundi pagganita ng pamana ng pananampalataya. At sa ikalawang Timoteo, chapter 1 verse 5 ay nabanggit diyan, naaalala ko ang tapat mong pananampalataya na unang nasa iyong lola na si Loida at sa iyong ina na si Eunice. So si Pablo po ang nagsasalita diyan at binabanggit niya yung mga ninuno ni Timoteo na siyang nagpasa sa kanya kasi sila yung mga unang guro ni Timoteo. Kaya siya nakarating sa ganitong kalalagayan ng paglilingkod. Dahil kung walang nagturo, walang nagpasa, hindi siya magpapatuloy na maglingkod. Kaya yun po ang ating ginugunita.
Kaya kung tayo man ay pumupunta sa sementeryo o hindi man, at least, yung November 1, bagamat binabanggit ng iba, yan pa'y paganong pagdiriwang at hindi dapat ipagdiwang. Anong aalalahanin mo doon sa mga taong nagpasa ng pananampalataya sa iyo? So yan po ay tinatawag nating world o universal celebration. Naalalahanin po yung ating mga nagdala sa atin ng tunay na pananampalataya, yung paggunita sa kanilang pamana. Okay? Napaka unreal o hindi makatotohanan naman kung di mo aalalahanin yung mga taong nagpasa sa iyo. Ako, inaalala ko, yung aking ina, siya yung nagpasa ng pananampalataya sa akin kasi ang tinuro lang niya sa akin, anak, magbasa ka ng Bible. Yun lang alam niya eh. Yung nagbasa siya ng Bible, dumadalo siya ng Bible study, sumasamba siya, yun ang ipinasa niya sa akin. At ngayon, inaalala ko din siya yung kanyang gesture na yon na ginawa niya, no? Na hindi siya nangaral, kundi ang kanyang sinabi, anak, magbasa ka ng Bible sapagkat ito ay makatutulong sa iyo. And I did it. Ginawa ko yan. At hanggang ngayon, ako naman nagsasabi sa inyo na kayo ay magbasa ng Bible, makinig ng salita ng Diyos, at magpatuloy na naglilingkod. Okay? Binanggit din sa awit 145 verse 4. Ang sabi diyan, ang bawat saling lahi ay magpupuri sa iyong mga gawa. Alright? Kung wala pong magtuturo ng salita ng Diyos sa panahong ito, wala pong gugunitain ang mga susunod na henerasyon. Yan po ang nagiging problema ngayon ng mga umaasensong bansa. Pumunta po kayo sa ilang bahagi ng Europa, ibang kontinente, na dati ang mga simbahan ay puno. Pero dahil nga po sa modernisasyon at sekularisasyon, ay hindi na nila naalala yung dahilan ng kanilang pag-asenso. Sapagkat yung pong mga nauna na mga sumunod sa Diyos at nagturo ng salita ng Diyos, ang naging paraan para umunlad ang isang bansa. Sapagkat sumunod sila sa tamang pamantayan. Ngayon, marami pong simbahan ang nagsasarado kasi nawala na po yung mga kabataan. Puro matatanda na. At ibig sabihin lamang yan, ay talagang wala nang pagpapasahan ng kanilang mga pananampalataya kasi wala na pong mga kabataan eh. Pero I believe na sila naman ay nagturo din, kaya lang ito pong mga kabataan ngayon ay influence na ng sekularisasyon, kaya wala na po sila sa simbahan. Kaya namamatay po ang mga churches, nagsasarado, sapagkat ang mga dapat na sumasalo nito ay mga kabataan ay nawalan na ng gana o nawalan na ng pagnanasa na makilala ang Diyos sa buhay nila. Mga kaibigan at mga kapatid, ang alaala po ng mga banal ay binubuhay tuwing isinasabuhay natin ang kanilang pananampalataya. Alright? Hindi po tayo nasa sementeryo para magkainan lang o para doon mag-inuman. Kaya kung sasariwain natin, ang inaalala natin ay yung kanilang buhay, yung kanilang pananampalataya. Okay? Lalo na po itong pagsasalin ng pananampalataya. Kung walang nagsalin po ng pananampalataya sa atin, so wala tayong dadalhin na mensahe sa susunod na henerasyon. Kumbaga, mamamatay na lamang po yan. Pero dahil po may mga sumasalo, ipagpapatuloy nila yung kanilang nakaugalian. Okay? Alright. So, ikatlong bahagi po ng ating paksa. Ano ba yung araw ng mga banal? Ano po? Ikatlo,
ito po yung pag-asa ng mga banal. So, makikita natin doon sa tatlong bahagi ng aking nabanggit. Ano po? Yung una ay yung buhay ng mga banal. Ito po yung kanilang halimbawa ng pananampalataya. Nakita natin yung buhay nila na may katapatan. Ikalawa ay yung alaala ng mga banal. Yung kanilang pagsasali ng pananampalataya. Alright, yung kanilang mga turo na ating pinamumuhay ngayon. At ikatlo, yung pag-asa ng mga banal. Ibig sabihin, yung pag-asa nila ay pag-asa rin natin. Walang iba kundi ang kalwalatian sa buhay na walang hanggan. Ang tawag natin sa English ito ay the hope of the saints, the glory of eternal life. So, ang tunay na diwa po ng araw ng mga banal ay ang pag-asa ng pagkabuhay na muli. Hindi po ito natatapos sa kamatayan, ang kwento ng mga banal. Bagkus, doon nagsisimula ang walang hanggang pakikisama sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung nakukuha po nyo at napipicture itong aking sinasabi dito, okay, na inaalala natin yung ating mga yumao, lalong-lalo na kung mga Kristiyano yan, aalalahanin mo yung kanilang pananampalataya, yung kanilang buhay. Alright? Minsan yung iba hindi talaga nag-aalala kasi wala naman silang aalalahanin eh. Ang maaalala nila puro sama ng loob, galit, yung ginawa sa kanila. Pero wala eh, tapos na yung buhay na yan eh. Tapos na yung ano nila eh. Ang maganda, yung ating mabubuting tinanggap. Yun ang maganda nating alalahanin mula sa kanila. So ito po ay merong batayan, ano po. At matatagpuan po natin yan sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16-17, yung kalwalatian sa buhay na walang hanggan. Ano pong sabi dito ni Pablo? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit at tayong mga nabubuhay pa ay isasama sa kanila upang salubungin ang Panginoon sa alapaap. Ano bang ibig sabihin nito? Si Kristo ay maaring dumating. Okay? Maaari po siyang dumating ngayon o mamaya. Ang tawag po natin dyan ay second coming. Yung tawag ng mga Baptist ay rapture. Pero pareho lang yan eh. Yung kaniyang ikalawang pagdating. Si Kristo ay nangako na siya muling magbabalik. At dadalhin niya tayo doon sa kalwalatian. Kung tayo dadat niyang buhay, ay kukunin niya tayo. So yung mga patay, kasama niya sa pagbabalik. Okay? At yan ay ayon sa banal na kasulatan. Sa Apocalypse chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. So yan po ang magandang balita, ano po? Yung ating mga pighati, yung ating mga kalungkutan, yung ating mga paghihirap ay papalitan ng Diyos. Anong kanya ipapalit? Papalitan niya to ng kagalakan. Sabihin, wala nang magiging luha pa kapag ikaw ay nasa buhay na walang hanggan. Okay? Alright. So ito pong araw ng mga banal ay pista ng pag-asa. Ito po ay festivity of hope. Na meron po tayong buhay na walang hanggan. Meron po tayong magandang paglalagyan pagkatapos ng ating kamatayan. Kung si Kristo man ay bumalik ngayon, isasama niya tayo doon sa kalangitan. Ikalawa, ang kamatayan po ay simula ng walang hanggang pakikisama sa Diyos. Kaya po yung kamatayan ay hindi po dapat kinatatakutan. Bagamat marami pong tao natatakot kapag namatay, kala nila katapusan na ng lahat. Ang totoo, takot mamatay ang tao sapagkat hindi nila alam kung sila pupunta, sa langit ba o sa impyerno.
Kaya dito pa lamang sa lupa ay tinitiyak na natin na kung sakali man tayo mamamatay, ay sa langit tayo pupunta. Sa paanong paraan? Ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Kailangan mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang magiging daan. Kaya si Kristo mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung tayo man ay mamamatay, yan po ang simula ng pagpasok sa buhay na walang hanggan ng pakikisama sa Diyos. Kaya hindi po tayo nalulungkot. Bagamat nalulungkot tayo pansamantala, ang ating pong kalungkutan ay papalitan ng kagalakan. At tayo natutuwa sapagkat yung ating mga mahal sa buhay na yumao ay kapiling na ng Diyos sa langit. Amen? Kaya nga mga kapatid, hindi po natin to dapat na kumbagay iniiyakan ng todo. Bagamat iniiyak lang tayo pansamantala, kundi yan ay kagalakan sapagkat sila ay wala ng luha, wala ng bigati, kundi sila ay makakasama ng Diyos sa buhay na wala hanggan. Alright? Ikatlo, ang bawat krus sa sementeryo ay paalala ng muling pagkabuhay ni Kristo. At nabanggit na po natin yung mga talatang yan. Ano po? Tandaan po natin, ang kamatayan ay pintuan lamang patungo sa buhay na walang hanggan kasama ni Kristo. Alright? So, nais ko pong pangilay-nilayan at magkaroon po tayo ng mga hamon sa buhay. Okay? Una, doon sa tanong natin kanina, ano ba yung araw ng mga banal? Yun po yung kanilang buhay. Ang ating pong hamon ngayon, sundin natin ang halimbawa ng mga banal. Yung halimbawa na kanilang ipinakita. Alright? Na kanilang pamumuhay kung paano sila nagtapat sa Diyos. Ikalawa ay yung alaala na yung kanilang mga itinuro ay ipagpatuloy ang pamana ng pananampalataya. Kung tinanggap mo si Kristo, dapat ibahagi mo ito sa susunod na henerasyon. Yan ang pamana mo sa kanila. Na kahit wala kang kayamanan na ipamamana, pero yung pananampalataya, dadalhin nila yan habang buhay. Yung kayamanan, pag-aagawan ng mga magkakapatid yan, nag-aaway-away pa sila. Dahil na meron naglalamangan. Pero yung pananampalataya na ipamana natin sa kanila, ito po ay hindi mawawala. At yan ay ipamamana pa nila sa susunod na saling lahi. Ikatlo ay yung pag-asa. Mabuhay po tayo na may pananaw ng walang hanggan. Alright? Huwag po tayong mabuhay ng dito lamang nakapokus sa lupa. Puro pagpapayaman, kasiyahan, lakwatsa dito, lakwatsa doon. Nakala mo ay habang buhay nang mabubuhay sa mundo. Alright? Ang totoo, mamamatay ka rin eh. At sa iyong pagpanaw, ano kaya ang dadalin mo sa langit? Ano kaya ang sasabihin mo sa Diyos kapag tinanong ka niya, ano ba ang ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Tayo po ay magsusulit sa Panginoon. Sa buhay na ibinigay niya sa atin. Sa resources, sa finances, sa mga interest, sa mga relationship, sa mga schedule at oras na ibinigay niya sa atin. Lahat pong yan ay ipagsusulit natin sa harap ng Diyos kung paano natin ito ginamit. Kaya kung kayo'y nabubuhay ngayon at buhay kayo ngayon, ay ating sinupin ang lahat ng mga pagkakataon, biyaya na ibinigay ng Diyos para magamit sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat tayo po talaga ay magsusulit sa Panginoon.
Amen po. Sa mga kapatid, ang unang Pedro 1:16 ay nagwika, maging banal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Alright? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa buhay ng mga banal, ang mga ninuno, mga bayani ng pananampalataya, at mga mahal naming yumao na sumampalataya sa iyo. Turuan mo kaming ipagpatuloy ang kanilang magandang halimbawa, mamuhay ng banal sa harap mo, at maghintay ng may pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright? So mga kapatid, kung kayo po ay napagpala, ay pwede po kayong magpadala ng tithes and offering. So, nalimutan ko ilagay yung aking GCash, pero you can send this GCash to care of Sister Melinda. Alright? So, next Sunday ay meron po tayong communion. It so happen if you come to Jesus Cares, so you can join in communion. Kasi po on this coming Sunday, ako po ay nasa Laguna. I was invited to speak on that occasion. Ano po? But yung ating pong devotion every yung weekdays from Tuesday, Wednesday, and Thursday, tuloy-tuloy po yan. Whether ako po ay umaattend ng conference o seminar, still, dahil yung po ito yung umaga, ay ating pong gagawin. But definitely, kung magkakaroon ng balam o tinatawag na hindrances, I will announce it kung matutuloy po natin yung ating devotion. But hopefully, definitely, tuloy-tuloy po yan. Alright? So, wala na po tayong maraming announcement. So, this is our message this evening. And I pray na kayo po ay napagpala at naunawaan ninyo ang pagdiriwang ng araw ng mga banal o tinatawag nating All Saints Day. So, kung meron kayong mga wrong perception, ito itinama na po natin. Alright? There's nothing wrong na pumunta sa sementeryo. Ano po? Maliban na alam mali yung ating pagkaunawa sa pagdiriwang ng araw ng mga banal. Okay? Sa ating pong pangwakas ng panalangin at bendisyon, awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi po sa inyo lahat. Umaya ko yung mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you. See you on next Sunday.